Isa sa pinakamahirap na parte ng pag-aalaga ng mga pugo ay yung pagle-let go natin or yung pagtigil natin sa pag-aalaga or dun sa pagre-raise natin ng mga inaalaga nating pugo. Ano ba yung mga dahilan kung bakit kailangan nating itigil or tumigil na sa pagre-raise ng mga inaalagaan natin na mga pugo? Kung mapapansin nyo ngayon, walang laman itong ating isang cage na for 1,000 heads, pero technically, ang nilagay ko lang dito before ay 800 heads. Kasi nga, iniiwasan ko na yung magkaroon pa ng siksikan or overcrowding sa ating mga espasyo. Kasi nagdudulot yun ng pagbaba or pag-less ng mga iniitlog nila. Kasi nga, hindi sila nakakatuka ng maayos, hindi sila nakakainom ng maayos, hindi nasusuportahan ng tama yung mga nutrients na kinakailangan nila para makapag-provide ng magandang production or percentage ng mga itlog. Kaya ang ginawa ko lang na tiga 800. So kung ilan man to, before ang capacity nito is 1,000 nga, ginawa lang natin na 800 and nag-cost yun sa atin. Ang effect nun, ang napakaganda, is maganda yung naging production natin or all throughout the entirety ng pag-aalaga natin or habang inaalagaan natin yung mga pugo na nilagay natin dito. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon is ano ba yung dahilan kung bakit kailangan nating tumigil or tigilan na yung pag-aalaga or pagre-raise natin ng ating mga alagang pugo. Alam natin na ang pag-aalaga ng pugo, itong commercial na pugo na tinatawag natin, ito yung mga commercial na itlog na naipoprovide ng ating mga alagang pugo na tinatawag ding table eggs. Yung mga table eggs na yan yung nabibili natin sa mga palengke, supermarket, at yung mga kinakain natin na kalimitang street foods na mga kwek-kwek. Yan yung mga commercial eggs na nanggagaling sa mga ganitong backyard farming or sa ganitong mga style ng pagpa-farm ng mga pugo. Ang reason kung bakit kailangan nating tumigil at tigilan ng pag-aalaga ng mga pugo kung kinakailangan na is dahil possible nang tayong malugi. Mababa na yung production or talagang mababa yung demand ng mga itlog ng pugo sa season na to. So ang reason kung bakit inalis ko na itong ilan sa ating mga pugo, hindi po ako nag-stop ng pag-aalaga ng pugo at never tayong mag-stop kasi meron tayong mga kliyente na sinusuplayan na hindi umaalis sa atin at talagang napakalaking bagay ng nakakapag-alaga tayo ng mga ganitong pugo kasi extra income talaga natin to at ito din yung foundation natin sa income na meron tayo ngayon. So kaya natin inalis na itong ating mga alagang pugo na ito, naabot na nila yung peak. Mababa na yung production nila. Hindi ibig sabihin na mababa ng production ng mga pugo is hindi na sila umiitlog. Yun nga lamang, dahil sa maedad na ang mga pugo, nagkakaroon na ng delay. Ano yung delay na tinatawag? Usually kasi napapansin natin na araw-araw umiitlog ang mga pugo. Kung meron kang 10 pugo at meron kang 80% production, dapat at least kada araw meron kang 8. Or kung meron kang alagang 100 pugo at meron kang 80% production, dapat at least meron kang 80 na itlog kada araw. Pero ang nangyayari, sa paglipas ng panahon, umiidad ang mga pugo, syempre, siguro, napapagod na rin silang umitlog at talagang hindi na sila suitable para paitlogin pa. Nagkakaroon na ng delay or gap dun sa araw ng pag-itlog nila. Imbes na every 25 hours ay umiitlog sila, baka hindi na. Baka minsan, every 30 hours na or every 48 hours na, yun yung pinakamasama. Bakit? Kasi ang mga pugo, hindi sila tumitigil sa pagtuka. Hindi sila tumitigil sa pag-inom. So lahat ng mga bagay na ginagastos mo sa pag-aalaga ng pugo, kinukuha ng pugo. Pagtuka ng napakamahal na feeds, pag-inom ng vitamins na hindi naman din libre, at yung mga supply natin ng tubig. So lahat yan kinukonsume nila araw-araw. Ang problema, kahit i-consume na nila yon at naabot na nila yung peak nila ng delay sa pag-itlog, hindi na sila araw-araw makakapag-provide sa'yo ng itlog. Kagaya nito, etong aking alaga dito ay 800. Siyempre, hindi naman sa 800 na yun, lahat sila ay makakatuloy. Magkakaroon yan ng mortality. Hindi din naman palagi na isang araw, isang mortality. Hindi ganon. Minsan dalawa or minsan wala. So hindi natin masasabi yung
percentage ng itlog unless hindi natin alam kung ilan yung laman ng ating mga cages. Kaya, number one na i-check nyo para malaman nyo yung percentage ng inyong mga alagang pugo or yung itlog ng inyong mga alagang pugo, alamin nyo kung ilan yung nailagay ninyong quail birds or yung mga pugong ibon mismo dito sa iyong hawla. And then, alamin nyo kung ilan ba yung namamatay. So, paano nyo malalaman kung ilan yung namamatay? Siyempre, kung kayo mismo ang nagmamanage sa inyong mga puguan, pwede nyong ilista, markahan kung saang cage ba galing yung namatay, para alam nyo kung ilan na lamang yung natitira. At doon kayo magbabase ngayon ng production. Sabihin natin itong isang buong ibabaw na to, meron tong 200. And then sabihin natin, for the past 3 months ng pag-aalaga nyo, meron ng 10 nawala. So babawas nyo lang yung 10 dun sa 200 na laman. So meron ka ng 190. So technically, kung magandang production mo, 90%, di ba? So dapat at least nasa 180 or 170 eggs yung nakukuha mo dito. Sabi sabihin, maganda pa yung production mo. Pero once na ang production result mo ay pa-fluctuate, ibig sabihin pa bago-bago, or ang masama pa, hindi mo alam kung ilan yung laman ng iyong cage, yun yung mahirap mag-backtrack ng production kung masasabi mo pa ba na kumikita ka pa or hindi. Bakit? Sabihin na natin na sa buong cage na to, meron ka lang 300 eggs. 800 yung alam mo na nailaman mo dito. So yun yung nasa isip mo, 800 to. Kasi nga, hindi ka nagmamarka kung meron bang namatay, o kung ano mang nangyari, meron bang nakawala. So kailangan secure yung cage mo. Alamin mo na wala talagang makakalabas, walang makakalusot, para alam mo kung saan ka magbabase ng production result mo. Yun yung isa sa pinakadahilan kung bakit nalulugi rin yung ating mga kasamahan sa pag-aalaga ng pugo. Kasi nga, iniaasa rin nila sa iba yung pag-aalaga ng mga alaga nilang pugo. Kagaya nito, naka-base ako sa 800 heads. Sabihin na natin na may mortality ako na 100. So meron akong 700. Pero technically, less than 50% na rin lang yung iniitlog ng mga pugo. Kaya nag-decide kami na i-let go na. So ikal na natin. Sabi ko nga, kapag hindi na kumikita, ikal na. Bakit? Kung pababayaan mo yung sarili mo na patuloy mo silang papatukain, patuloy mo ipoprovide kung ano yung pangangailangan ng mga pugo mo, okay lang din naman yun. Kung mahal mo talaga sila at ayaw mong mag-let go. Pero ang problema kasi, it will consume or it will cost you a lot. Magagastusan at magagastusan ka. In return, yung benta ng itlog hindi nasasapat para ma-providean mo ulit sila ng panibagong batch ng feeds, batch ng vitamins, tubig, diba? So lahat ng gumagalaw at ginagamit mo dito sa loob ng puguan is manggagaling lang din dun sa benta ng itlog. Eh kung hindi na nga ganun kataas yung benta ng itlog mo dahil mababa na yung production mo, so dun papasok yung pagkalugi. Isa pa sa pinaka-key ingredient ng pag-aalaga natin ng pugo is alamin natin or tandaan natin kung kailan ba natin sila inumpisang alagaan. Bakit? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ang cycle po kasi ng pag-aalaga ng mga pugo or ng mga commercial na pugo is nasa 12 months lang. More or less 12 months. So, from the day na ipinasok sa'yo yung mga alagang pugo, roughly nasa 27 to 30 days. So, isang buwan na yon. So, ngayon, meron kang 12 months para alagaan sila. I-maintain sila, providean sila ng mga pangangailangan nila. At sa loob ng 12 months na yun, dapat healthy yung mga alaga mong pugo. Bakit? Once na healthy ang mga alaga mong pugo, napoprovide mo sa kanila yung mga nutrients na kinakailangan nila, doon papasok yung magandang production. Okay, sabihin ngayon natin na maganda ang pag-aalaga mo, maganda ang feeds mo, pero overcrowded yung mga pugo mo. Factor yan para hindi sila mangitlog. Bakit? Kasi hindi naman sila makakatuka lahat ng sabay-sabay. May mga oras sila na kailangan nilang tumuka. Kung siksikan sila, hindi sila makakatuka. Factor yan kung bakit hindi ka magkakaroon ng magandang production. At pag hindi maganda ang production mo, yun yung reason kung bakit mo kailangan ng tigilan yung pag-aalaga mo ng pugo. Kung hindi mo kayang solusyonan yun, magstay ka lang sa ganun, ang mangyayari sa'yo, ang ending nun, malulugi ka. So yun yung mga dahilan kung bakit hindi ka makaka-reach ng peak ng production mo. Kasi wala naman akong alam na nakaka-peak ng 100%. Kasi ako never ako nakakuha ng 100%. Kaya ang ginagawa ko, pinapalabisan ko yung mga pugo. Sabihin natin na gusto ko ng 1,000 eggs per day. So gumagawa ako ng 1,100 na
alaga para at least man lang makakuha ko ng 1,000 eggs per day kasi yun yung target ko. So ano lang yun, 90% lang yun ng 1,100 kung hindi ako nagkakamali. So at least naabot ko yung target goal ko sa pag-aalaga ng pugo. May lumabis man, ibig sabihin maganda. Kung maka 1,100, 1,050 tayo, so meron lang 50 na nadidelay sa pag-itlog. So kung mapapansin nyo, hindi naman sa iniyayabang ko ang aking mga itlog, pero talagang quality yung ating mga itlog. Kasi nga, andyan dyan yung alaga at determinasyon natin sa pag-aalaga natin ng ating mga alagang pugo. Hindi natin hinahayaan na wala silang patuka. So pag talagang na-delay ang pagpapatuka mo, totoo na madidelay din yung pag-itlog nila. Kasi wala naman silang ibang pagkukuhanan ng produce nila or yung energy nila para makapag-provide ng mga itlog ng pugo. Ang reason din kung bakit kailangan mo nang mag-stop ng pag-aalaga ng mga pugo is kapag hindi ka marunong mag-alaga. Ano ba yung ibig sabihin ng hindi ka marunong malaga? Hindi naman ibig sabihin na marunong ka magpatuka, marunong ka nang mag-alaga ng mga pugo. So, madaming factors yung salitang dapat marunong kang mag-alaga. Kasi kasama sa pag-aalaga is yung paglilinis ng mga ipot. Ano ba yung magandang sapin sa ipot? Kailan ba dapat maglinis ng ipot? So, madami pa tayong mga videos na ipopost para makatulong tayo sa mga kasama natin na naghahangad or gustong matuto ng pag-aalaga ng pugo. Pero sinasabi ko sa inyo, kung itong business na quail farming yung tina-target ninyo, so kailangan matibay yung loob nyo dito kasi uubos kayo ng budget. Napakalaking puhunan po ang kailangan sa isang tindig lang po na ito. Kung ito po ay 1,000, sabihin natin 1,000 po ang isang habang ito, ang magagastos nyo po sa mga ibon pa lang is 30 to 35,000. Yun naman po ay 1,000 heads. So 1,000 pugo po yun. 30 to 35,000 depende sa location nyo. Depende kung magkano ba yung kalakaran ng bentahan ng mga ibon na pugo sa lugar ninyo. Bukod doon, kailangan yung maghanda ng cage. Ang cage po ngayon, ang isang tindig, roughly, nasa 30 to 35,000 na rin po. Depende sa klase, depende sa materyales, meron pang mas mahal. Kasi merong mga naka-automatic drinker pa kung tinatawag. And mas meron pang magaganda yung mga sapin sa ipot. Itong mga plastic mat na nagtatagal ng lifetime. Sabihin kong lifetime talaga kasi hindi talaga siya nasisira. Nga lamang meron siyang advantage at disadvantages. Pag-uusapan rin natin yan. And then syempre, hindi naman pwede na wala kang stock ng feeds. Kasi once na nag-start kang mag-alaga ng mga pugo sa loob ng 1 buwan, hindi mo agad makukuha dyan yung pambili mo ng feeds. So, maglalabas ka ng puhunan. Sabihin na natin na mag-iipon ka ng 10 sako ng feeds bago ka makakuha ng benta. So, ang isang sako po ay nasa 1,800 na sa lugar ko dito sa Batangas. Sabihin natin 1,800 sa 10 sako, 18,000 na po yun. So, sabihin natin na 35,000 para sa pugo, 35,000 para sa cage, and 18,000 po para sa ating mga patuka. Siyempre, may kuryente, may tubig pa. Kung kukuha ka ng mag-aalaga, magkano ba talaga yung bayad sa mga nag-aalaga? So wala pong definite na presyohan sa pagkuha ng mag-aalaga ng mga pugo. Depende na po yun sa inyong usapan. Kung mag-okay siya sa napagkasunduan, yun. And then, building. Hindi naman po pwede nating ilagay lamang sa tabi ng bahay natin yung ating puguan. Bakit? Kasi ang totoo po, kailangan mapigilan natin yung mga langaw. So ngayon po talaga sobrang daming langaw, pero though madaming langaw sa labas, pigil pa rin naman po sa atin. Meron pa ilan-ilan, pero napipigilan natin yung mga langaw. So, building natin, mamamaho tayo kung saan-saan lang natin ilalagay, lalo na kung open yung area. Factor, pwedeng malamig, pwedeng mainit. Yun na nga, ang langaw. So pwedeng mabasa ng ulan kung basta-basta at kung saan-saan lang natin ilalagay yung ating mga alagang pugo na magkukos ng stress. And syempre, pag na-stress ang mga pugo, hindi na rin po yan mangingitlog ng tama. Okay? Factor rin ang pagpili ng magandang mga RTL. Bakit? Sa quality. Bakit dapat sa quality? Kasi marami na pong cases ng mga pugo ang na-deliver na puro lalaki. So hindi naman natin may iwasan na meron talagang manggagancho, mga manloloko, ganyan. So mamili tayo ng mga taong kukuhanan natin ng mga RTL kasi napakadaming cases na po ng naloko. Lalo na yung mga i-deliver lang, i-ship lang. So mahirap pong magtiwala kasi talagang puhunan at pera
hindi natin alam kung saan pa nanggaling yung perang ipinuhunan ng ating mga kasama para makapag-provide or makapag-put up ng ganitong klaseng business, tapos mapupunta lang sila dun sa part na salitang naloko kami. Ano? So madami pa tayo guys pag-uusapan in terms of quail farming. Sabi ko nga, kung ito talaga yung napili yung business at ito yung gusto nyong pag-aralan, napakadami na rin pong mga nag-upload ng mga videos regarding sa quail farming, lalo na sa mga tao na ayaw nang magtrabaho or ayaw nang mangamuhan kasi gusto na nilang makapag-provide ng sarili nilang business na hawak nila yung sarili nilang oras. Dito po sa pag-aalaga ng mga pugo, maselan. Maselan po yung mga pugo. Yan po ang tatandaan ninyo. Pero hindi ko kayo dinidiscourage at never ko rin kayong i-encourage na mag-alaga. Ang gusto ko lang, ma-share sa inyo kung ano ba yung mga alam ko at ano ba yung mga natutunan ko in the past 6 years po ng pag-aalaga natin sa ating mga alagang pugo. Opo, hindi po tayo masyado nakakapag-post ng mga videos regarding sa quail farming. Pero ngayon, itatry ko ulit, mag-upload ng mga videos kasi medyo focus po ako sa aking car rental business na kahit papaano naman po ay umaangat naman po tayo sa larangan ng pagpaparenta ng mga sasakyan. Parang pugo lang din po, may season, So, wala naman pong business na hindi nagtutumal. Yun nga lang po, ang quail farming po talaga ang napakabigat ngayon kasi sa dami po na naghahangad na kumita sa pagbe-business ng quails, madami rin pong nalulugi. So, andyan po yung agawan ng mga customers, sulutan. So, hindi na po talaga yun mawawala kahit sa ang negosyo. Ang atin na lang pong gagawin is ingatan natin yung ating mga kliyente. Lagi tayong mag-update sa mga pricing para at least kung kailangan nating ibaba natin yung presyo. Kung kailangan nating itaas yung presyo, maitataas natin yung presyo. Hindi po tayo dapat nagbe-base lang sa kung ano lang din yung sinasabi ng pinagdadalhan natin na kesyo ganito mababa, palaging mababa. Kasi ang gusto po talaga ng mga customers is mababa lang yung presyo ng mga supplies na binibigay natin sa kanila. Kasi nga, mas mababa yung presyo na binigay natin, mas maitataas nila yung benta nila at kahit papaano, mas malaki or mas maganda yung kita nila. So tayo sa part nating mga nandito sa mismong farm, so dapat aware din tayo so kung ano ba yung pricing para at least hindi tayo matulad dun sa mga nalulugi. Kasi nga, hindi naman talaga maiiwasan ang pagkalugi sa negosyo. Madaming beses na rin po tayo na may kaunting pagkalugi dahil nga po sa season at syempre sa dami na rin ang naghahangad at gustong mag-alaga. For today's video muna, ito lang muna yung ma-share ng inyong Kuya Ace. And guys, kindly support me by liking our YouTube channel, subscribe. And then kung kaya nyo i-share yung ating mga videos, wala namang problema na mag-share kayo, mag-comment kayo sa ating mga videos. I will try po na mag-respond, mag-reply, or mag-comment din back sa inyo. And once again, itong inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas. Huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kayat pwede nyo gawin. Never stop dreaming, never stop believing. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang mga pagsisikap mo.